Hello mga kaibigan, mga busing, magandang umaga dyan sa inyo sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat dyan. Good day sa buong mundo. Shoutout sa inyong lahat dyan mga kaibigan, mga busing, mga madam. Ito na naman po ako mangungulit saglit sa ating mga didilis. Saglit lang po ang aking pangungulit dahil sumusobra na sila. Hello po sa inyong lahat again dyan, sa inyo, sa buong mundo po. Ito na naman ako, ang inyong vlogger na driver. Okay, ang ating una po, nakikiusap po ako sa inyo na sana suportahan nyo po ang aking YouTube channel, ED Makasilang. ED Makasilang. Please, pakisubscribe nyo po ang aking YouTube channel, ED Makasilang. Pakipollow na rin po ang aking Facebook feeds. Like and share po. Pakipollow po. Salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan natin po dalawa po ang ating pag-usapan. Una si Kitty Duterte at ang pangalawa ay si Basti Duterte. Magkapatid dito po. Si Kitty Duterte po ay na-hospital. Alam mo naman yung siguro yan di ba? Na-hospital siya, no? Kasi birthday niya yung last week yata yun. So ayun, na-hospital. Doon siya nag-birthday sa hospital. Alam niyo mga kabusing, mga madam, kaya na-hospital yan dahil karma na rin yan sa mga karma na yan sa kanya. Lalo especially sa mga didilis. Ayan, mga didilis na karma ang inyong anak na si Kitty Duterte. Saka kakuan ninyo kay BBM. Patay si BBM. May sakit, may cancer. Ayan, saan tumama? Doon kay Kitty, di ba? Kaya mga didilis, mga utak buli na kayo, magsitigil na kayo sa kaka-fake news ninyo sa mahal namin Pangulo, kay BBM. Kasi hindi maganda kasi ang karma bumabalik talaga sa kung kanino ang karma bumabalik talaga. Katulad kay Kitty, ayan, nakarma siya. Di ba? Sa kakakuan ninyo kay BBM, patay na si BBM. Kung hindi man patay, sabihin magdasal tayo, magdasal tayo para mamatay si PBBM. Ganyan ang mga mga didilis Paano kayo? Hindi na nga kayo tatanggapin ng Diyos dahil di ba, ang phone ninyo ang phone ninyo ayaw nga sa Diyos ninyo ayaw nga sa Diyos. Minura pa nga. Tapos magdadasal-dasal pa kayo na napapatay ng ang aming mahal na Pangulo. Bakit nagdasal kayo doon sa demonyo ninyo, di ba? Kasi yun naman ang gusto ng phone ninyo, yung demonyo di ba? Kaya ayun, nakarma yung si Kitty sa kakadasal ninyo sa mahal namin Pangulo. Kaya tumigil na kayo sa fake news kasi hindi maganda talaga. Mayroon talagang karma. Okay lang sana kung maganda ang inyong mga sinasabi sa government, sa mahal namin Pangulo, di yung ang babalik good karma. Hindi bad karma ang nangyayari sa inyo sa kaka-didisit, sa kaka-fake news ninyo. Wala na kayong pagbabago. Hindi na kayo natuto sa mga bagay na katotohanan. Puro kayo na mali. Ba't hindi nyo matanggap na ang mga Duterte bagsak na talaga? Wala na silang power. Hindi na sila o din mo, di ba? Wala nang power. Kaya magdasal na lang kayo na sana bumuti ang kalagayan ng inyong phone na si Tatay Digong doon sa dahil. Pagdasal ninyo, salip na pagdasal ninyo para gumanda yung buho, para maganda yung kalusugan niya. Pinagdadasalin nyo ang aming mahal na Pangulo na mamamatay na Mga buang pala kayo.
Di ba? O ayan, karma tuloy si Kitty. O di ba? O ayun, sa hospital nag-birthday. Kaya tumigil na kayo sa kaka-atake nyo sa aming mahal na Pangulo. Walang mangyayari sa inyo. Dahil karma talagang aabutin ninyo kung sino. Ha? Sino ba ito? Nandiyan pa si Joey Depebre ba yun? Ha? Sabi pa naman si Juan siguro yun. Kung Bisaya, taga Mindanao siguro yun. Sabihin ba naman niya na buhay pa si Bongbong Marcos, si BPBM, tulungan niya ako magdasal na dasalin natin na patayin sa dasal si BBM. Ganun ba yung ganun ba yung matinong Kristiyano? Katuwa ko siguro yun eh. Hindi ako nagkakapi, baka born again siguro yun. O hindi ha. Ganun ba yung matinong Kristiyano? Nananawagan na tulungan daw siya na magdasal kay BBM na papatayin siya dasal. Ang talaga ng mga didilis talaga. Kaya nga didilis. Kaya nga tawag ko dyan sa mga hayop na yan, didilis. Kasi utak bulinaw. Utak bulinaw. Pero mo naman nananawagan na tulungan daw siyang magdasal para kay BBM na papatayin sa dasal. Buang ka talaga. Ayun. Nakarma yung ban ninyo. Anak ni Duterte. Nasa ospital. Doon nag-birthday. Yun ang pagdasalan ninyo. Hindi si BBM. Pagdasalan ninyo si Kitty na nagagaling, mga hayop ko. Di ba? Wala kayong mga gawang matino eh. Di ba? Mga didilis, mga utak, bully na, mga hayop na. Di anong nangyari? Di karma yung si Kitty ninyo, nasa ospital. Tumigil na kasi kaka-atake sa mahal namin Pangulo, okay? Di ba? Pangalawang pag-usapan natin ito si Baste. Ito naman to si Baste hindi ko maintindihan eh. Ano ba to si Baste? Naghahamon na naman ng suntukan Ano ba to si Baste? Ang trabaho nito boksingero o boksingero ba ito o karatista? Kasi alam ko ang trabaho nito mayor eh sa Davao eh. Bakit naghahamon na naman ng suntukan kay Ramil Madriaga? Wala nang kuwan nito. Mga Duterte talaga nasisiraan na ng ulo eh. Mga buang talaga eh. Siraan na ng bait eh. Pero mantakin mo, naghahamon ng suntukan. Hinahamon niya si Ramil Madriaga sa suntukan. Sinama pa niya si General Torre. Wala sa ulog itong mga hayop na Baste. Hoy, Baste Duterte ha? Ayusin mo yung pan mo, yung Davao mo. Ha? Tapos nananawagan ka ng good governance. Ganyan bang klaseng alin ba example mo sa sarili mo na nananawagan ka ng good governance? Mayroon bang ganyang klaseng tao na naghahamon ka ng suntukan? Ito ba yung boksingero ba ito? O wala sa ulog to si Baste. Alam ko ni Baste kanyata to Barbie Ewan ko kung totoo. Baste, hindi ka magandang halimbawa sa mga kabataan. Kasi mayor ka eh. Tapos, mayor ka eh. Hindi ka magandang halimbawa sa mga kabataan. Dapat ayusin mo yung lugar mo sa Davao City. Yan ang ayusin mo. Huwag kang puro putak ng putak yan. Naghahamon ka ng suntukan. Kay Ramil Mardiaga. Dahil si Ramil Mardiaga ay nagsasabi ng totoo. Nasasaktan kayo. Nasasaktan ka sa kapatid mo kay Inday Sara. Dahil totoo lahat ng mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Di ba? Totoo lahat. Kaya umanda na kayo. Umanda na ang kapatid mong si Inday Sara. Inday Sayad ba yan? Inday Sayad. Di ba? Sinasabi ko na nga sa inyo, inalagaan niyo si Madriaga. Pero ang problema sa inyo, tinuklaw ninyo. Ngayon, nagalit si Madriaga. Di siya binalikan kayo. Siya ngayon ang tinuklaw. Kayo ngayon ang tinuklaw. Si Sara ngayon ang tinuklaw. Dapat si Madriaga, si Sara, o kayong mga Duterte, inayos niyong alagaan si Madriaga, si Ramil Madriaga. Inayos niyo. Inalagaan niyo ng mabuti dapat para hindi kayo tuklawin. Ano nangyari ngayon? Tinuklaw kayo. Di ba? Dating alaga niyo yan si Ramil Madriaga. Dahil sa hindi niyo inalagaan ng maayos,
Ayun na nangyari, tinuklaw kayo. Binalikan kayo ni Ramil Madriaga. Kaya ganun na kayo. Paano hindi kayo babalikan lumapit si Ramil Madriaga kay Inday Sara para sa kaso niya, sa kasong inahabla ni Baklang Harry Roque. Hindi man lang tinulungan ni Inday Sayat, binaliwala niya si Ramil. O ayan, binalikan kayo. Imbis na alagaan niyo si Ramil para tumahimik. Hindi niyo inalagaan. Hindi, binalikan kayo ni Ramil, patay kayo ngayon. Lahat ng mga sinasabi ni Ramil totoo. Kaya ikaw Basti, tumigil ka Basti. Hindi ka magandang halimbawa sa mga kabataan. Good governance ka. Hindi naman maganda yung ginagawa mo. Ayop ka. Basti. Buwa kang ina mo Basti. Wala kang magandang ginagawa sa lugar mo sa Davao. Pangit, di ba? Magandang halimbawa ka, hayop ka. O, di ba? Tumahimik ka dyan Basti. Wala ka na sa lugar. Okay? Okay. Ayun lang po. Pinitik ko lang tong itlog ni Basti. Yung itlog mo Basti, tanggalin mo yung itlog mo. Yung bayag mo, tanggalin mo yung bayag mo, tapos itakip mo yan sa bibig mo para hindi ka makapagsalita, para mabulunan yung bibig mo. Isaksak mo yung itlog mo yan sa bibig mo para hindi ka mabulunan. Hayop ka. Di ba? O sige, hanggang dito na lang mga busing, mga busing, mga madam, once again, mga madam, mga busing, please pakipollow yung aking YouTube channel, Idi Makasilang po, pakisubscribe po. At itong Facebook ko naman, please follow and share po. Paki-follow and share po mga busing, mga madam. Okay. Bye-bye. Peace.